dating sakit sa ulo ng barangay, nakunan daw sa CCTV na namimigay ng grocery items sa mga tao sa lansangan. Alamin ang kanyang kwento. Lumaki si Jomar sa mahirap na pamilya. Manikurista ang ina at car wash boy naman ang ama. Sa Aruga, ma'am, kumpleto kami. Kasi kahit hirap kami, nanay ko hindi papayag na matutulog kami, kulang na isa. Kumbaga ma'am, ano lang, pinansyal, ganun kulang. Dahil na rin sa impluwensya ng mga kaibigan, nakalakihan na raw niya ang pagiging pasaway. Pati sa mga gulo at away, always present daw si Jomar. 15 years old pa lang yan, sobrang kulit niyan. Lahat na yata ng kalokohan ginawa niyan dito sa aming barangay. Always yan, pangalan niyang babanggitin pagka merong konting gulo or ano. Dahil nga sa kakulitan at saka mabarkada. Dahil din sa hirap ng buhay, minsan na rin daw siyang kumapit sa patalim. At nasubukang magnakaw. Ano yung nag-udyok sa'yo na gawin yun? Bali ano yun, mami, bali magkakasama po kami ng mga tropa ko noon din. Simbang gabi po kasi yun. Pero ma'am, on the spot ma'am, na hindi rin namin gusto lahat yun eh. Kumbaga ma'am, pero magkakasama na kami. Damay-damay na kami ma'am sa kaso na pinatol sa amin na gano'n. Dito na raw nagsimulang maging sakit ng ulo si Jomar ng pamilya. Squatter kasi kami ma'am eh. Then, siyempre ma'am, paglabas ko, may mga, nandiyan na yung tambay ma'am, mga tropang, mga ano ko. Tapos hindi na rin po ako nag-aaral, pinag-aaral po ako. Hanggang sa natuto na lang ma'am, tumambay na lang. Negatibo man ang imahe ni Jomar sa iba, lumaki pa rin naman daw siyang may malasakit sa kapwa. Ang bagay na ito natutunan niya raw mula sa sariling karanasan. Kasi ma'am, hindi ako naging madamot ma'am. Naranasan ko kasi pagdamutan ma'am, masakit. Kumbaga, yung tipong gutom na gutom ka ng araw na yon, tas walang magbibigay sa'yo. Sobrang sakit. Para tustusan ang mga pangangailangan, pumasok si Jomar sa iba't ibang trabaho. Nag-barker ng jeep, nangalakal, at namalimos pa. Hindi ko lang pinakita sa mga tropa ko yun kasi kilala nila ako bilang makulit eh. Pero deep inside, namamalimos din talaga ako eh. Pero maniniwala ba kayo na sa kabila ng lahat, nag-iba raw ang ihip ng hangin? Nang mag-asawa si Jomar at ipinanganak ang anak na si Jomaira noong May 2019, nagbago raw ang pananaw niya sa buhay. Ano yung nagpabago ng buhay mo? Yung pagiging tatay mo ba? O yung awa mo sa magulang mo? Parehas, ma'am. Kasi parang naisip naman tatanda na ng magulang ko. Magtatrabaho pa rin sila. Then parang ako, ma'am, may anak na ako, maasa pa rin ako sa kanila. Parang gusto ko nang baguhin yung napagtanto ko na kada matutulog ako, ma'am, na sana mabago naman yung mabago naman yung buhay ko. Bukod sa kailangan niyang maging mabuting ehemplo sa anak, ipinangako rin niya sa anak na bibigyan niya ito ng maginhawang buhay. Dito na niya naisipang mag-umpisa ng maliit na negosyo. Dahil hilig niya ang accessories, ito rin ang naisipan niyang itinda. Nagsimba ako sa Quiapo, then nakita ko yung 1 billion na hanggang ngayon, ma'am, pinagkakakitaan ko. Hanggang ngayon, ma'am, still, 2020 ako nagsimula hanggang ngayon, ma'am. Ito ayun pa rin po yung hanap buhay ko. 900 pesos lang to sa akin, par. May dasal ng kasama, magiging masipag ka pag suot mo ko. Hindi na PPP, para. Sa akin lang yan, par. Nakapag-ipon para sa anak at natustusan ang pagbabalik eskwela ng asawa. Lahat daw handang gawin ni Jomar para sa pamilya. Pero ang mga blessing na natanggap, hindi lang para sa mga mahal niya sa buhay. Nakatutulong din siya sa ibang nangangarap magnegosyo. Tinuruan po niya ako kung paano mag-resell ng alahas. Malaki po yung naging dulot ng pagtulong niya sa akin bilang isang reseller. Unang-una po doon, nakapagbayad po ako ng sarili kong tuition. Nakabili po ako ng sarili kong uniform, gano'n. Tsaka yung mga needs ko po sa eskwela. Tinulungan niya po ako maging isang supplier sa lugar namin. Nakabili po ako ng sarili kong motor. Nakapag-provide po ako sa family ko.
lalo na sa anak ko, as a solo parent po. Kaya malaking bagay po yung naitulong sa akin ni Jomar. Pati na mga hindi kilala, naambunan ng biyaya. Laking gulat ng araw ng kanilang kapitan nang makita siya sa CCTV na nag-aabot ng pagkain sa mga tao sa lansangan. Yung kinita niya, shiner niya. Daming bata. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, hindi. Everyday pa siya mamigay. Mimigay siya. Bata sa pagkain. Pulubi talaga, wala makain. Papasalamat talaga yung ano, kahit matanda, binibigyan niya. Ang daming beses niyang ginawa. Maraming beses. Napakabait na bata. Hindi raw siya nagdadalawang isip na tumulong Ito. sa mga taong kaparehas niya ng sitwasyon noon. Tayo. Tulad na lang ni Rowena na walang tinutuluyan. Hindi raw siya nalilimutang hatiran ni Jomar ng mga grocery item. Tiwenang, may bibigay po ulit ako sa inyo. Bigas. Oy, Jomar, thank you Ano, napakalaking tulong ito talaga para sa akin. At dahil na nga sa mga pagtulong mo, eto ang parangal ng good news. This certificate of recognition is given to Mark Jomar Agbuya in recognition of his compassion and outstanding contribution of Barangay 894 in the community. Barangay Hero Award para sa'yo, Jomar. Thank you po. Maraming salamat po. Ma'am, thank you rin po. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong pagtulong sa komunidad. Past is past, ika nga. Ito. Patunay si Jomar na anuman ang nakaraan mo, hindi ito hadlang para magbago at makatulong sa ibang tao.